Ay, magandang gabi ho mga bossing. Ginabi na naman. Malat pa rin ako, no? Panay naman sa labat ko, pero... Oy, maganda ho topic natin, ha, mga friend. Topic natin ngayon, si Vice Ganda, BP Lenny, at saka si Sayad, no? Hanggang natin. Vice Ganda in Naga City. Time po, i-text niyo po ako. Ano mang mangyari, pupuntahan ko kayo. Masaya akong naririto. Lahat ng panawagan niyo sa amin, didinggin namin. Sana dinggin mo din ang panawagan namin. Maraming salamat po, Ma'am Lenny. At anytime po, i-text niyo po ako. Ano mang mangyari, pupuntahan ko kayo. Masaya akong naririto. Lahat ng panawagan niyo sa amin, didinggin namin. Sana dinggin mo din ang panawagan namin. Maraming salamat. Ito pa, oh. Huwag kang ma-pressure. Next year pa tayo mag-a-announce. For now, i-enjoy mo rin ni Madam Lenny ang Naga. Tama, deserve nyo naman yon. Diba? Hindi niya yun iniisip ngayon kasi bilang mayor, talagang ang utak niya, ang puso niya, ang katawan niya, ay nakadevote sa inyong lahat dahil pinangako at sinumpaan niya ito hanggang matapos yung kahuli-hulang oras ng kanyang termino bilang mayor ninyo. Pero pagkatapos doon, promise po, magpapakalalaki ako, tumakbo ka lang ulit. Baka hindi ko may pangako. Charot lang. Again, thank you very much, Madam Lenny. Ah. Lenny! Kayo talaga, sa buong Pilipinas, kayo ang pinagpala. Kayong mga taga-Naga, kayo ang pinagpala sa buong Pilipinas. Kayo lang ang may mayor na ganyan. Ano ba yan? Pahiram naman. Pwede bang i-share yan sa buong Pilipinas? Pa-share naman. Gusto din namin ang ganyan. Gusto namin maranasan yung nararanasan ng Naga. Pwede bang maranasan yung sa buong Pilipinas? Yes! Excited talaga akong pumunta rito sa Naga dahil I feel I belong here. Feeling ko pwede kong maging bahay ang Naga. Feeling ko tanggap na tanggap ako ng Naga. Siyempre. Kasi ang Naga, ang Grabe tao, mga friend. Sayang talaga. mga taga-Naga, napakalalaki ng inyong puso para magbigay at magparamdam ng pagmamahal. Diba? Because Naga is the heart. Diba? Parang everyone is welcome here in Naga. Everyone is safe in Naga. Parang lahat tayo magiging masaya sa Naga. Parang pag pumunta ka ng Naga, darating ka na nakangiti, uuwi ka ng maligaya. Diba? Parang ito yung lugar na hindi mo pwedeng isang beses lang pupuntahan. Dahil ito yung lugar. Wow. Ayun na siya! Ang swerte nyo, no? Diba? Dahil pangkaraniwan nyo lang nakikita si Madam Lenny dito sa Naga. Samantalang kami sa ibang lugar sa Pilipinas. Gusto namin siyang makita, gusto namin siyang maranasan, maramdaman, mahawakan. Pero kayo, pangkaraniwan lang sa inyo yun. Madam! Mas maraming salamat po. Ayan, pasalamatan po natin si Vice kasi isang text lang, nag-yes agad. Masayang-masaya kami na nandito ka. Kita mo naman, ang dami naghintay sa'yo.
Hindi lang sila lahat taga-Naga, pero kahit hindi sila taga-Naga, maganda din sila. Dumayo sila just for you. Kaya maraming salamat. Maraming salamat po, Ma'am Lenny. At anytime po, i-text niyo po ako. Ano mang mangyari, pupuntahan ko kayo. Masaya akong naririto. Lahat ng panawagan niyo sa amin, titinggin namin. Sana dinggin mo din ang panawagan niyo. Help start your lifestyle change. Cook with Tignan nyo mag-speech si BP Lenny, mga friend. Sobrang proud ako na ako taga-Naga. Digdi ako pinangaki, digdi ako nag-aral, asinak kamo. Wala akong binabasa, ha? Ang layo. Digdi ako nakaagong, digdi ako nagbilog nin pamilya, digdi ako nakanuod maglingkod, asin maswerte ako na natawanan ako ning oportunidad na maging parte kan pag-angat kan sa tong syudad. Kaya, kapag hinahapot kita kung ano ang magayon sa Naga, ang enot siguro na nalaog sa isip ta, ini ang satong maugmang lugar. Ini ang pagmati na permisa ng patipupuli kan si mga dating taga-Naga nasa iba ng lugar nag-eerok mo niyan. Ini si simpleng kaugmahan na maglakaw-lakaw sana dawa mayong gayong kwarta. Ini yung si community na kung saan nagsasarigan ang mga kataib, nagaruman lang magkakapamilya. It is the kind of place that gets inside you. It finds you in the middle of a quiet morning, in the glow of the candle at the basilica, in the laughter of strangers who become friends over a bowl of hinalas. It finds you on a trail up Mount Isaro. Nag-iisip ako ito na bago tumakbo ng presidente. Wala akong ginawa masama, walang ninakaw, walang dynasty, no? Natalo. Tao naman, Where the city falls away, and all that's left is the sound of your own breathing and the green, patient world around you. It finds you in the pride of knowing that the city you love has always stood for something. That here, government is built to serve the people, and people are trusted to shape their own future. Damang puso mo sa So, sabihon ta po sa mga bisita ta, come, live within its beat, hihintayin namin kayo. I-enjoy mo ni Madam Lenny ang Naga. Samantalang itong siraulo yata na to na wala naman nagawa, palpak na bilang DepEd Secretary, palpak pa bilang pangalawang Pangulong Bugak. Abay, ang kapal ng mukha, tingnan mo. Ang layo talaga kay Lenny. Nang tanungin si Leni Robredo tungkol sa susunod na eleksyon, tungkulin ang binigyang diin, hindi ambisyon. Di ako politikong pinagpaplanuhan kung ano yung susunod wherever the road takes me. Pero ang importante sa akin, with the mandate given to me, aayusin ko. Samantalang si Sara Duterte, maaga pa lang, malinaw na ang target. Ako si Sara Duterte. Tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Ang bayan ang dapat inuuna, hindi ang kapangyarihan. Nang tanungin si Leni Robredo tungkol sa susunod na eleksyon, tungkulin ang binigyang diin. Ang kapal ng mukha, mga boss. Ako, si Sara Duterte. Tatakbong Pangulo ng Pilipinas. Putang ina, kala mo may pagpamalaki. Para tumakbo siya ng Pangulong Pilipinas, gaano kaulol, no? Dami ho tayong topic. Ito si Secretary Ronald Llamas. Ang mahalaga ngayon, hindi na itong katibayan na ito. Sobra na Ang mahalaga ngayon, ang hahatulan dito, hindi lang yung Vice President. Ang hahatulan dito ngayon, kung hindi nila alam, kongresista at senador. Diba? Sinong kongresista
ang hindi boboto to impeach with that much evidence. Ano na yun? Diba? Kung merong kongresista na hindi boboto sa impeachment, eh baka pati siya merong ganyang klaseng bank account na nanggaling sa mga anomalous sources. No? Eh, baka pati siya mahatulan. Kaya mga kongresista, ingat kayo. Hindi lang yung Vice President ang hinahatulan dito, pati kayo. Lalo na yung mga senador. Pag-akyat sa kanila. Huwag nilang kalimutan, unlike yung mga kongresista, na ang kanilang constituency, botante ay distrito, dito, ang kanilang constituency at botante ay nationwide. No? Diba? Tama. Eh ngayon pa lang bago pa ito mga ebidensya ito lumabas 69% na ang sang-ayon na ma-impeach si Sara. Kuya, saan po yung bahay ni Kapitan? Ang problema kasi mga friend, paulit-ulit tayo. No? Baka sa laki ng ibinayad dito sa mga ayop na ito. Malayo pa eleksyon nakita nyo naman, kaya-kaya ng pera. Sinasabing, maski sabihin natin nationwide. Si Bongo nga Alam mag-number 1 yan. Alam na yan para kay Duterte. Si Bato, si Marcubeta, nananalo, senador. Si Kimo. Kaya wala tayong maasahan dyan Yun nga lang, ang masakit dyan mga friend. No. Parang pinagmukhang bobo nitong mga senador na gago na to na mag-a-acquit kay Sara. Kung sakaling ma-acquit tangina. Ay nako. Wala karumal-dumal itong to. Pagkaya si Congressman Luis Tro. Sino ba talaga ang vice-presidente? Siya ba talaga ito? Ang vice-presidente? Ang ikalawang pinakamataas na opisyal ng Republika ng Pilipinas na malinaw na nagbanta sa buhay ng presidente na nag-utos na patayin ang presidente. Siya ba itong uhaw sa karahasan na nakuha pang magsalita tungkol sa pagpugot ng ulo ng presidente? Is she a public servant? Putay na mga senador. Ito i-acquit nyo. Senador kayo. Mambabatas kayo, kung di kayo mga ungas. Bound by the same laws as the person on the street, or one who believes she is above the law? Yun talaga, Congresswoman Luis Tro, na Duterte is above the law. Bakit? Sheriff na sinapak, wala nangyari. Yan ang problema mga friend. Para bang lumalabas talaga. Kung sino yung mga kampo ni Satanas, siya na nananalo ngayon sa eleksyon. Tayo sa pakin mo, Sheriff. Pagkatapos yan nga, lahat ng magnanakaw, lahat, sindikato, wala. Bakit? Binibili lang nila boto Tsaka hawak nga nila lahat. Yung iba nga diba, si Gadon, kaya galit na galit si Gadon. Na-disbar siya. Mantalang ito si Sayad, putang na, hindi na-disbar. Pinapapatay ng Pangulo, Siya ba ay lingkod bayan na yumuyuko sa batas? O isang makapangyarihang tao na gustong paluhurin ang batas? Mismo. Ano ba talaga? See you tomorrow. Na kulay. Iyan ang tanong natin sa araw na ito. Dahil pagkatapos niyan, pupunta tayo sa mas malalim at nakababahalang usapin. We will examine allegations
involving threats, intimidation, possible violence, destabilization. Ang paratang na, kung totoo, ay hindi lamang nakakaalarma, kundi lubhang mapanganib para sa ating lahat. May mga video, may mga salita, may mga pahayag na kailangang patunayan. Kaya inaasahan nating marinig ang paliwanag ng NBI, National Bureau. Damang puso mo sa Sila ang magdadala ng mga video. Sila ang tutulong sumagot sa mga karagdagang katanungan tungkol sa mga ito. So let us be clear. This is no longer just about discrepancies. This is now about character. No, mga friend, no? Tignan nyo. Mga senador na mag-a-acquit dito. Kung naniniwala kayo sa Diyos, anak ng putang ina mga kayo. Hindi nyo kayang gawin yan. Unang-una na nga, baliw. Tapos nakita nyo na kung anong gaano kalaking sindikato to. Oh, wala namang matinong sa mga kapatid na ito, puro sira ulo. Oh. Ha? Sa totoo lang mga friend, dapat talaga lahat to ma-freeze na lahat ng ari-arian nito. Dahil yun nga sabi nga nila Esorecto, hindi naman to mayaman. Oh, politiko lang sila. Oh. Tapos ayan na nga, ang dami raw ari-arian O to, sisingit na itong baliw. Kung huhulihin nila si Bato, isama nyo na ako. Dahil isa ako sa sumuporta kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte dyan sa Drug War. Kung walang iwanan nga sasamahan ko sila kung saan sila. Total, sanay naman tayo sa kulungan, sa abroad pa. Masarap pagkain dun. Kung huhulihin nila si Bato, isama nyo na ako. Dahil isa ako sa sumuporta kay... Mga DILG, kung uhulihin nyo raw si Bato, isama nyo na to. Si Bato nagtatago, unahin nyo na to. Walang iwanan, handang-handa na sumama to. Kaya, isa pang pinakaalam mo ng Pilipinas to. Wala naman silbi sa Senado rin to. Tsaka yung Bato nga, anak ng putang ina, 300,000 pala sweldo nun. Hype na yun. Pwera pa yung mga kamag-anak niya, putang ina yan. Ang dami nagugutom. Nagtatago lang, 7 buwan na nagtatago yun. Natimbrihan Ha? Tago na yung gago. Pero dapat ito, hulihin nyo na to. Si Kimo, nagpapahuli na. Saka nyo nahulihin si Bato pag nakita nyo na. Pero unahin nyo to. Baka pag nahuli si Bato, magbago pa isip nito. Magtagup Inaamin niya, papagin siya magpahuli. Diba? Ito pa mga pre, no? Ito pala ang Bill program ni former President dahil sa hinanap ko na siya ang nag-umpisa at siya nagtapos wala. Ay natin Namakyaw ang pamilya Duterte ng mga ari-arian sa Davao City at Metro Manila, ayon kay Senador Antonio Trillanes IV. Ito ay sa kabila ng pahayag dati ni Duterte na simple lang ang buhay niya at wala siyang pera. Sa listang eksklusibong ibinigay ni Senador Antonio Trillanes IV sa GMA News, may 41 ari-arian na pagmamay-ari ng pamilya Duterte. Sa listahan nakalagay ang transfer certificate of title number ng bawat property. Nakalagay dito na may Ang galing talaga ni Senator Trillanes Bakit di gagaling yan? PMAR yan. At cum laude yata yan dun Hindi basta PMAR Matalino. Kaya lang yung talino niya, ginamit niya sa kabutihan. Hindi kagaya nung mga gonggong na si Digong. Yung talinong kokonti, ang puta, nagamit na sa dami niyang napabilib na marunong siya Pinagsama niya, mintakan mo, rebel returnees, tsaka kapulisan. Nagamit niya lahat sila sa kanyang sindikato. Kulang pa sa diin. Dapat sundan na to nung mga nasa gobyerno. Totoo lahat to. 54 properties sa Davao City, isa sa San Juan, 2 sa Dipolog, isa sa Cagayan de Oro, isa sa Parañaque, isa sa Quezon City, at isa sa Davao del Norte.
Kinuha ng GMA News ang Land Registration Authority. Sabi ng LRA, 4 sa mga property ay kanselado na ang TCT. Ibig sabihin, iba na ang may-ari. Ang mga nalalabing property, tama ang mga pangalang nakasaad sa listahan ni Trillanes. Si dating Davao City Mayor Sara ay may 15 ari-arian. 4 dito nakapangalan kasama ang asawang si Atty. Maneses Carpio. Si Vice Mayor Paulo naman may 10 ari-arian. 2 dito nakapangalan sa asawang si Lovely Sangcola Duterte at 2 naman sa isa pang asawa na si January. Muslim convert ang Vice Mayor. Si Sebastian naman may 8 Dalawa pala asawa nito, pulong nito, no? Talo siya ng tatay niya madami. ari-arian din. Si Veronica Avancenia Duterte naman na anak ni Duterte kay Hanilet, nakapangalan ang 2 pang ari-arian. May property naman na hindi malinaw kung ano ang kaugnayan kay Duterte. Ang property sa Dipolog nakapangalan sa mag-asawang Sebastian Descallar at Jesusima Duterte. At ang property sa Cagayan de Oro nakapangalan sa isang Gian Paulo D. Duterte. Ano po yung Basta tayo, umaasan lang tayo na gumalaw talaga ang gobyernong ito ng tama. Kasi pupulutin na lang yan eh. Pag lumabas yung warrant of arrest ng ICC kay Bato, kay Bongo, sasama na si Kimo, di 3 na agad yung nawala doon sa Senado na wala namang silbi ron eh. Di ba? No silbi ni Bongo doon, wala namang puta. Tsaka yun na samahan na natin ang dasal si Vice Ganda na magbago isip ni BP Leni. No? Ganda sana no kung si BP Leni magiging presidente. Pero wala lang gagawan talaga eleksyon, di mananalo to eh. Kung talagang hihigpitan lang ng COMELEC ang kanilang sinasabing mandato na bawal ang vote buying, lahat-lahat. Tangin na. Wala eh. Ngayon lang eh, nakikita mo na itsura ng COMELEC eh. Tangin na. Wala pang filing of candidacy. Nangangampanya na si Sayad. Pero yung mata ng COMELEC, nakamulagat. Ay, pinanonood nila si Sayad. Diba? Kung iisipin mo mga friend, no? Kung maglalaban nga si BP Leni sa si Sayad, sa kukuha na ipapanalo si Sayad. Kung hindi sa kwarta. Tsaka yun, baka magkayarian na naman sa putangin ng Kumulik. Nakamulagat na yung mata ng Kumulik eh. Nangangampanya na si Sayad eh. Diba? Namimigay na ng socialite sa mga bata eh. Ay nako. Shout out Patrick. Malat pa talaga ako mga friend, no? David Alvin Mendoza, shout out. Good evening po, Karox. Dapat po talaga ay makakuha ang magic number na 106 na boto ng mga kongresista. Kaya lang po, umalis na daw si Sayad pa ibang bansa. Baka daw po kukuha ng pera pangtapal sa mga kongresista at mga senador na kakampi nila. Isama na yung mga fake news vlogger nila. Pwede. Alam mo yung mga puta na yung magagaling magsaywar eh. Binibili raw nila Charis, yung mga kongresista ginagapang na raw. Yung pala sila. Ang galing nila magbaliktad, no? Mga puta na. At mga kampo ng demonyo eh. Erlinda Aquino, Kuya, yan si Gordon, nung nakaupo pang senador, hindi rin siya naniniwala kay Trillanes. Pinagkaisa nila Lacson si Trillanes. Alam ko yun, Erlinda. Kalat ni Baya, shout out. Michelle Edwin, my friend, shout out. Oo, alam ko yun. Kaya nagsisisi si Gordon eh. Good evening, Kasani. Bira lang, Kasani. Bira lang. God bless your family. God bless kalat niya. Malamig kasi ako na malamig eh. David Alvin daw sa ulit to. Karox, dapat po yung mga senador na boboto na acquittal kay Sayad ay sabay na din mag-resign sa pwesto bilang senador ng Pilipinas. Total naman ay kumita na sila kay Sayad. Sa laki ng ibabayad sa kanila para mag-acquittal niya,
kaya na nilang kaya nga ng ibang bansa ngayon para malamang siguro po ay magwi-withdraw ng pera pambayad sa mga kampo nila. Alam mo, tatakot ako dyan pag maalis ng bansa yung mga hayop na yan. Kasi live yung utos napatay si BBM live o di pag napatay si BBM anong alam namin dyan. Magaling silang magsinungaling wala nga kami dito tsaka ang bilin ko pag ako pinatay hindi naman ako napatay, bakit siya papatay nung pinagbilinan ko? Yun ang magiging rason kaya dapat si Excellency medyo mag-ano-ano ka din ang tawag dito. Huwag kang masyadong nagdi-display niya kung ano-anong tulong-tulong na tao mo na lang. Librado Ludovico, dahil Saturday morning, Karox, and Tall Warriors, correct ka, Karox. Dapat taong bayan na kumilos dyan. Kisaya, talagang salot ang pamilyang yan. Maliban doon sa isa, kay Noel, na nasa Europe. Yun. Yun na lang paniniwalaan nyo si Noel Duterte. Ang mag-anak pa mismo yan. Tsaka putang ina, magkita may itsura ng Pilipinas. Itong mga senador na ito, ang papahamak sa bansang Pilipinas. Wala nang iba. Herminio Jeronimo, shoutout. More power. Napakalaking serbisyo sa bayan. Vlog ninyo. Salamat, Herminio Jeronimo. Shirley J. Zero. Si Senator Gordon noon, nabudol din ni Duterte, Karox, pero natauhan din siya nung lumabas pa family scandal. Nahalata niya na si Digong at Michael Yang ang big boss ng katiwalian. Kaya bumabawi siya ngayon sa mga mamayang Pilipino. Ewan ko rin dyan. Mary Lebron, Greetings from Bondok Province, Xerox. No skipping ads. Shout out, Mary Lebron. Rodelia Alpilor, shout out Hello po, Xerox. At sa mga kabosing, Xerox, talagang nakakadismaya na ang mga senador. Ang pangit na ng imahe nila tuloy, nadadamay ang matino sa kanila. Malalaman natin pag nakarating na sa Senado. Kaso si Inday Lustay, Lord, gabayan niyo po ang aming inang bayan. Salamat, Xerox. At okay na ang boses mo. Ingat po tayong lahat and God bless us all po. God bless, Rodelia. Ted, shout out, Ted. Narinig ko din yan, Karox. Sinabi ng SC ni Sara, ang fortwit daw ay pwedeng patagalin, pwede ring madaliin. At kung gusto nila, kalimutan nyo na lang. Pastor John Lagon, shout out, my friend. Ramon Valencia, shout out. Bossing, dapat yang mga sinatong na mag-aakwit, imbestigahan din ng SALN at yung mga alalay sa kasambahay, kaibigan, hardinero, at driver nila. Malamang may mga pinatago din yung mga kupal na yan, katulad ng ginawa kay Madriaga. Kaya nga, Ramon sabi ko na nga pag diniinan talaga to, walang matitirang ari-arian to, mga putang nan to, dahil saan ka kukuha pera? Dami nung inimbestigan ni Trillanes, ang daming ari-arian, putang ina. Wala naman silang kwarta. Yun nga anak daw na itong pulong na ito Puta, may gitsandaan daw ang prangkisa ng 7-Eleven, ang ina. Sa buong Davao, gaano karami pera ng putang ina yun. Shervin Chapeda, Julia 7 Alcantara, Analisa Polinar, Christian Sen, shout out mga friend Impong Basyang, Team Tedeli po, umahagunot at bumabati po ng may ngiti at magandang buhay sa Xerox at sa buong Team Rocky Warriors the Great. Sa topic mo po today, Xerox, sa totoo lang, ito na po ang pinakamalupit at pinakainutil na impeachment po sa kasaysayan. Ayan na yan. Anak ng putakting galisin talaga, Xerox. Talagang kapit na kapit po sa mga sip-sip na linta ang pagiging powerful ng mga dutae. Kaya wala po talagang mga kahihiyan ang mga pinutukan po ng lintik na yawa. Isipin mo, Xerox, kung gaano na pong
kadaming panahon at kutakot-takot na salapi ang inubos po dito sa walang kaktorya-toryang ipinutukan po ng lintik na impeachment nato. Pwede, ang dami-dami pong kababayan natin nagugutom, mga naghihirap at wala pong makain. Tapos itong yawa nato, laging piling pa importante, wala naman pong nagawa kundi magkamot ng kanyang kuyukot at manapak at manindak ng puro pananakot lang naman po ang kaya niyang gawin. Nako, mga NBI, Ombudsman, nako, mga NBI, Ombudsdolman, Sir DILG, tayo po ba, ganyan na lang po, ayan, kayanin at bisitin itong halimaw na to. Parang sobra na po yatang nakahiya sa mga tiyong bayan, taong bayan, hinahayaan lang po natin na balahurain itong halimaw na to lahat po ng mga sangay ng ating gobyerno. Nako, mga sir naman, kailan pa po tayo matatauhan? Mukhang matatakasan naman po tayo ng isang puganting kriminal at nga na naman po tayo sa hangin pag nagkataon. Nako, mga sir, pag palagi lang po tayong ganyan, ang labas lang po natin yan, mga utak ampaw na puro lang po walang kwenta at walang silbi. Sayang naman po yung mga pag-aabang po namin sa may mga magbabagang kuyukot daw po sa tag-init. Parang panislaway lang po yata yung mga paandar mo. Paandar po natin, mga sir. Magtatag-ulan na po ulit. Maski usok po na siga, wala po kaming matanaw. Baka mga Sir Pogi, mas okay po siguro, isurrender na lang po natin ang bandera ng mga siga ng Cavite. Wala naman po tayong silbi. Baka maigi pa ang pugong biyahero, laging jackpot sa panalo. Tayo mga taga Cavite, maangas lang, pero laging butata. Resulta, di nga. Ewan ko nga ba, Tia Deli, yung mga, Ramon Valencia. Bossing, dapat nang masakop ni General Torre, yung kulto ng Kibulibog, sana, ginalugad na lahat ng underground at lahat ng sulok, malamang may makikita sila na hindi inaasahan. Pero, ngayon, sigurado, pinaalis na yun dahil sigurado sila darating na araw na papasukin yung underground na yan. Matataba ang utak ng mga yan sa kalokohan. Kaya nga, Ramon, di ba sabi ko, nung sinabi ni General Torre na pag hindi ka pa lumabas, putangin na ka, babaliktad ko yung kingdom na yan. Halugugin ko lahat yan. Sabi na agad nung Diyos niya, lumabas ka na, bugok. Baka kung ano pa makakita dyan. Baka sa halip na kingdom of Jesus Christ yan maging kingdom. Kingdom talaga, wala nang Jesus Christ. Kaya lumitaw na yung demonyo. Maraming mapipiga dyan, kikibulog na yan, maraming alam yan. Tignan mo. Kaya lang malambot sila Meron pa na private nurse ang animal. Kumusta na lang sa lahat, Rocky Warriors at sa pamilya mo? Kumusta, Ramon Valencia? Decent, Good morning, Sir Rox, at sa lahat ng ating mga ka-warriors. 3JC Op. Hello, Sir Rox. Salamat, maraming sa Panginoon Diyos at umaayos na iyong malat. Praise the Lord Jesus Christ. Kaya lang, ito na naman ulit Matigas kasi ulo ko, 3JC Op Ang sarap uminom ng juice na malamig. Putik yan. Sir Rox, sabi niya, si Sara, kahit kakampi niya halos lahat ng senador, wag tayong kampante
na panalo na siya. Lagi kong nga sinasabi na hindi ang mga senador ang hahatol kay Sara kundi si Lord. Walang hindi mapangyayari kung gugustuhin ni Lord. Si Tevez nga, napabalik ng Pinas hindi dahil sa Pilipinas ang gumawa ng paraan, kundi si Lord ang gumawa ng paraan. Kaya tuloy-tuloy lang ang ating panalangin sa Diyos at mananaig ang katotohanan. Palagi ko si Lito Lapid hindi yan boboto ng akwit kay Sara. Pati mga kapatid na tulpo, di ko gusto yung kapatid na yan. Pero malaki ang chance na hindi yan boboto akwit si Sara. Sana nga. Si Bongo, may chance na hindi rin bumoto kasi may selfish reason yan. Malabo yan. PJC Hope. Si Bongo? Ha? Sindihan mo man yan. Amoy digong yung hype na yan. 3JC Hope ulit to. Serok, si Bato. Si Bato ba pwedeng mag-judge kahit hindi siya present sa Senado? Paano siya boboto kung absent naman siya? Sa video. 3JC Hope ulit to. Serox, lagi sinasabing malakas si Sara sa 2028. Hindi totoo yan. Alam ng buong Pilipinas yan. Akala nila panalo siya sa survey. Kasi, sinusurvey, puro DDS. Natural na mataas ang kanyang numero. Subukan mong mag-survey sa mga schools, office, at AB crowd. Tiyak na olats yang si Sara. Yung survey fake yan. At mind conditioning nga, di ba? Yun nga. At higit sa lahat, kaya akala ng tao, malakas siya kasi sa dami ng kanilang trolls. Meron silang troll farms 24/7. Ang galaw talagang dinodominate nila social media kasi marami silang pambayad sa mga fake news, peddler. Pero sa totoong buhay, kabado yung si Sara kasi alam niya na hindi siya talaga malakas. Alam niya naman talaga na hindi siya malakas. AJ Sopo. Kaya dapat ngayon pa lang, ang main media outlet, huwag nila laging sinasabi na malakas si Sara. Pati mga vloggers na anti-Duterte, sinasabing malakas daw si Sara. Kapag lagi nating sinasabi yan, matatanim sa isip ng tao, totoong malakas siya. Dapat ang anti-Duterte ng mga vloggers, ipaliwanag nila na hindi totoong malakas si Sara. Hype ang tawag doon. They hype her name para may name recall sa election. Ganun lang yun. Buti pa di naman tayo political analyst pero alam ko ang ganyang galawan. Ang ibig sabihin ng hype, extravagant publicity, intense promotion, or exaggerated excitement surrounding Sara para patok, kunwari, ang Doña Sara. Joselito mabait, shout out. Serox, gandang araw. Don't be negative, sir. Di po natin alam mangyayari. Be positive po sana tayo. Huwag po tayong mawala ng pag-asa. Totoo yan. Joselito mabait. Eddie Luna. Hello, Karox. Magandang araw sa inyo. Magandang araw sa inyo dyan. Mabuti naman at okay na ang boses mo. Hindi ka na malat. Back to normal ka na, Karox. Kagaya ng sinabi mo. Wala tayong maasahan sa Senado. Wala talaga kasi alam na natin kung sino ang mga halimaw dyan nakakampi ng mga demonyo. Hirap talaga makamove on ang Pinas dahil sa araw-araw na lang ang ginagawa ng mga Diyos na araw-araw na lang na ginawa ng Diyos. Wala nang laman ang mainstream media at social media kundi mga Duterteng halimaw. Wala tayong maarinig at mapanood kundi puro mga halimaw at demonyo ang usapan. God bless you, Sir Karox. Salamat. God bless, Eddie Luna. Eddie Luna ulit. Okay sana si Senator Gordon. Okay sana si Senator Gordon noon. Kaya lang nadala din siya sa takot. Okay sana din siya sa Blue Ribbon noon. Tapos natalo pa siya. Kaya wala siyang magawa ngayon, kundi isalaysay niya
ang nangyari noon. O, di ba? Di Luna ulit, oh. Kahit pa 100 ang eroplano nila digong nyo, maaring yan din ang magiging dahilan ng kanilang kamatayan. At isa pa, hindi niya alam ang madadala sa kamatayan. Oo nga, at marangya ang buhay nila, pero alam mismo nila na ang lahat ng kayamanan nila ay galing sa nakaw. Konsensya na lang nila ang uusig sa kanila kung may konsensya pa silang nararamdaman. Salamat, Carlos. Wala na, Idol Luna. Walang konsensya yung mga demonyo. Eddie Luna ulit. Karox, pag hindi ka busy, panoorin mo si Camel Pats Arep. Pinapanood ko siya. Nakapanood ko siya, Eddie Luna. Mission accomplished, mga boss. Hanggang bukas mo muli. Minalat na naman ako kasi inom na malamig. Matigas kasi ulo ko. Ewan ko ba? Bukas, talagang pipilitin ko hindi uminom ng malamig na tubig at saka mga juice. Good night. God bless. God moves in a very mysterious way, mga friend. Ha? Sana talaga lahat yan, diinan na NBI, lahat talaga. Kalimutan nyo na yung utang na loob ninyo. Kung ano man ang naibigay sa inyo yung halimaw na yan, napakinabangan naman kayo. Gamitin yung utak nyo, ha.